Sa bawat tahanan, mayroon isang wikang bumubuo at nagbubuklod sa pamilya. Sa dokumentaryong ito, tayo ay maglalakbay sa loob ng tahanan upang alamin ang mga salita o wika ng mga nanay na naglalarawan ng buhay at kultura ng pamilyang Pilipino. Ano po ang mga salitang madalas mong gamitin sa iyong pamilya? Ang mga salitang madalas kong gamitin or tinatawag ko sa aking mga anak ay salitang anak o bi o kaya naman ay be. Meron po bang mga salita na hindi karaniwan na ginagamit nyo sa loob ng tahanan? Sa pagkakaalala ko ay wala naman. Yung mga salita naman pong imbento o kaya eksklusibo lang po sa pamilya. Tapos kung meron man po, ano po kaya ang konteksto nito? Nung maliliit pa yung dalawa kong anak, ang tinatawag sa kanila ay boknoy. Nanggaling yon sa nanay ko na hindi ko din alam kung saan nakuha ng nanay ko yon. Hanggang sa kung lumalaki na yung bunso ko, na si Nathan, na natawag na rin siyang Natnat dahil naman yun sa isang kamag-anak namin na hindi niya mabigkas ang pangalan ni Nathan na as Nathan. Nahihirapan siyang ibigkas yung Nathan. Ang sabi niya laging Nathan, Nathan. So ang ginawa niya para mabilis niya mabigkas yon, Nat-Nat na lang itinawag niya. Sa hanggang sa nasanay na lang din kami na tawagin si Nathan na Nat-Nat. At doon naman sa panganay ko, madalas tinatawag namin siyang kuya para masanay yung bunso namin na yung sa word na kuya, tawagin yung panganay kong anak na kuya. Samantala, doon naman sa tatay ko, ang tawag ng mga anak ko ay papa. Kagaya ng tawag ko sa ama ko na papa. Dahil naman yon, wala silang naririnig na salitang lolo. So kung ano yung naririnig nila sa amin ng aking mga kapatid, na ang tawag sa aking ama ay papa, ganun din ang itinawag nila sa aking ama. Ganun din sa aking ina na ang tawag nila ay mama, kasi yun nga ang naririnig nila sa amin. Paano naman po naiiba ang iyong pakikipag-usap kapag kasama mo ang iyong pamilya kumpara sa ibang tao? Siyempre, kapag sa pamilya mo, malaya mong nagagamit yung iba't ibang salita or malaya kang nakakapag-express ng gusto mong sabihin sa kanila. Like, kung halimbawa, yung pakiramdam mo yung nagagalit ka, yung pakiramdam na kung ano yung basta kung ano yung nararamdaman mo, malaya mo siyang naipapakita sa iyong pamilya kumpara sa ibang tao na kailangan, syempre, lalo na kung hindi mo siya gaano kakilala or ka-close, kailangan pili yung mga bibitawan mong salita para hindi ka makakasakit ng damdamin ng ibang tao. Dito naman sa isa pang tahanan ay maaari tayong makakuha ng iba pang obserbasyon dahil meron silang kasamang bata. So, ano po ang mga salitang madalas mong gamitin sa iyong pamilya? Ang mga salitang ginagamit ko sa aking pamilya dahil ang anak ko ay 2 babae, para ko sila mga best friend. Ang tawag ko sa kanila ay besh. So, meron pa ba kayong mga salitang ginagamit na hindi karaniwan, imbento o kaya po eksklusibo lang po sa tahanan? Meron, tulad sa aking apo, ang tawag ko sa kanya ay bukangkang. Wala lang, parang natutuwa lang ako sa words. Tapos ang pinapatawag naman namin sa kanya, sa amin sa lolo't lola, since hindi na uso ngayon lolo't lola, pero may paggalang pa rin, parang cool lang, Daddy at saka Mimi. Doon sa panganay naman namin, palibhasa panganay, minsan tinatawag siyang Arian kasi pinag-combine na pangalan namin yon ng aking asawa na Eric at Vivian. So, last question po. Paano naman naiiba ang iyong pakikipag-usap kasama mo ang pamilya kumpara sa ibang tao?
komportable lang. Yung usapan namin, para lang kaming magbabarkada, magkakaibigan. Pero pinapaliwanag ko pa rin sa kanila na dapat may paggalang pa rin. Gagamit pa rin ng po at opo. Mahalaga ang wika ng ina sa tahanan bilang isang elemento ng pagkakakilanlan at kultura ng isang pamilya. Sa pamamagitan ng ating pag-unawa sa mga salitang ginagamit sa loob ng tahanan, mas napapalalim natin ang ating pagmamahal sa ating pamilya at pagpapahalaga sa ating wikang ginagamit.